Hello sa inyo mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Pansin nyo ba mga kasari, tuwing mag-i-intro ako is good afternoon yung aking sinasabi dahil tuwing hapon po ako nagbablog kasi kapag umaga loading pa yung utak natin mga kasari. So mapapansin nyo parang nakapang-alis ako dahil kakauwi lang namin guys ni partner. Ayan, medyo dumilin. Dahil nagpunta po kami sa Pure Gold at sa palengke. Namili lang kami ng mga kailangan dito sa tindahan. At ngayon ko lang kasi guys nakasama si partner dahil ngayong linggo lang siya walang pasok. So day off niya ngayong linggo. Kaya, ayun, niyakad ko siya kasi kapag tulad bukas, Monday, may pasok ulit siya. So, kapag kailangan kong mamili, di magko-close ako saglit ng tindahan. Sayang naman yung konting kita na madadagdag, konting benta. Kaya, ngayong linggo, rest day niya naman, ay niyakad ko siya kahit saglit lang. Ngayon, nagpapahinga na siya doon sa loob. Pero mamaya-maya, yan ay babangon na para magluto ng aming ulam dahil bumili din kami mga kasari ng hipon doon sa palengke worth 200 pesos lang naman. So bakit nga pala kami mga kasari nagpunta ng Genstar sa palengke? Kasi noong nakaraan guys, dapat bibili na ako nitong mga pinamili namin ngayon kaso nakalimutan ko naman kaya ngayon kami pumunta. Ito guys ay diskarteng malupit para madagdagan pa rin yung benta ng tindahan guys. Syempre hindi tayo susuko. Kahit ang daming nagsisisulputan dyan na mga magtatayong tindahan, marami na ring tindahan dyan sa labas. Kahit medyo nasa loob yung ating sari-sari store, dapat hindi tayo sumuko. Kailangan magka-benta at fight pa rin tayo bilang isang tindera, 'di ba mga kasari? Huwag tayong susuko kahit madami na tayong kakumpetensya. Bagkus mag-isip tayo kung paano pa rin kikita yung ating tindahan. At eto na nga yun mga kasari. So, ibababa ko lang tong aking cellphone dito sa may salamin para mapakita ko sa inyo yung mga napamili namin ni partner. So, eto guys, discarding malupit ko kasi nung nakaraan, napansin ko yung mga nagmimerienda dito na construction worker. Ang mabenta kasi sa kanila is yung RC Cute, yung RC na mismo. Eto yun guys. Ayan, ito yung binibili nila. So, dito malaki yung tubo ko kasi nasa 11 pesos lang yung puhunan niya. Binebenta ko siya ng 15. Kaso meron silang natuklasan sa kabilang tindahan na mga debote na 12 pesos lang. Kaya napansin ko bakit ako hindi na dito bumibili yung mga yon. Kaya naisip ko mga kasari para bumalik sila dito at dito sila bumili ulit. Ito naman guys ay discarding malupit lang. Magtitinda na rin po ako ng mga debote. Dahil napapansin ko sayang naman yung kita dahil napag-alaman ko na malaki din daw ang kita sa mga debote na soft drinks. Ang idadagdag ko lang naman guys kasi hinahanap nila yung RC na debote tsaka yung lemon. So, sa ng source ko, malaki daw ang tubo doon. Pwede nga daw yung ibenta ng 10 pero binebenta siya ng 12. Pang 12 na talaga siya dahil namumuhunan din naman sa plastic tsaka sa straw. So, ayun po mga kasari. Bumili ako sa palengke. Bali mamaya maghahanap pa kami ni partner. May alam ako na nabibilhan ng soft drinks na debote. Dito lang malapit. Pinagpapahinga ko lang si partner. Namili kami ng ano guys, plastic ng soft drinks. Ito daw ang magandang brand Coolers soft drinks bag. Dalawa na guys yung aking binili dahil ito naman ay 100 pieces, 12 pesos lang ang bili ko sa palengke. And then syempre, paano maiinom ni customer? Bumili na rin ako mga kasari ng straw. Isang balot lang dahil ito naman ay marami ding laman. Ayan, 100 pieces din daw ang laman nito. Ayan, bumili tayo ng straw. Ito ay 16 pesos lang. 'Di ba guys, ang mura sa palengke. So, meron na tayo. Ang kulang na lang talaga is soft drinks. So, sana guys ay bukas yung tindahan dito para maka-order tayo kahit tag-isang case. So, mamumuhunan na naman tayo sa bote. And then, mamumuhunan din tayo dahil binibili din yung lalagyanan. Yung pinagsusuksukan ng bote. So, kahit mamumuhunan tayo doon, basta magkaroon lang ulit tayo ng customer, alam niyo yun guys, madagdagan ulit yung kita ng tindahan. Kasi mahirap yun yung
parang ang ano sa loob mo na kaya mo namang bilhin, bakit hindi ka bumili para magstay sa'yo yung customer, 'di ba mga kasari? And then, eto, bala ko din guys magdagdag ng timplang kape. Pepresyohan ko siya ng 15 pesos, yung timplang kape. So, bali, wala akong tinitindang single na kape, pero mas makakatipid sila kung twin pack yung bibilhin nila. So, ang gagawin ko, maghahati-hati na lang ako siguro ng mga tag-iisa, lahat ng klase ng kape. Bumili din ako guys ng ganito. Ang ganda nga parang pang Starbucks yung baso. Ito guys, mura lang sa palengke. 50 pieces siya, 50 pieces, 50 peraso, 37 pesos. So, may labis pa na 13, 'di ba? So, bali pumapatak na halos, ipagpalagay na nating piso, yung puhunan natin sa ano. Tapos, 'di ba sa twin pack na kape, puhunan lang naman doon ay 12.50 sa isang twin pack, 'di ba mga kasari? 12.50, i-divide mo sa 2 kasi twin pack nga eh. So, 6.25, i-add natin itong puhunan dito na piso. So, 15 ang timplang kape, sa iba ay 20, pero sakto lang ang 15 pesos. Siyempre, papainit pa tayo, mineral pa yung gamit nating tubig, 'di ba? So, i-minus natin yung 15, may tubo tayo na 7.75. So, ipagpalagay na natin na linis na 5 piso yung tubo natin kasi mineral, tapos gamit pa tayo ng ano. Meron naman kasi ako ditong naisip ko, araw-araw din naman ako nagpapainit at naglalagay dito sa aking telmos or thermos, kung ano man ang tawag. Pakita ko sa inyo guys. Ito, bagong painit lang to kaninang umaga. Ayan. Ito yung ating telmos, 'di ba? Puno siya ngayon. Kanina, wala pa akong lalagyanan yung timplahan ng ano. So, naisip ko talaga na alis kami ni partner ngayon para mabili ko yung mga ano. Kasi, guys, kung hindi tayo mag-iisip at magdi-discarding malupit, kung papabayaan na lang natin na maunusan tayo ng ating mga kakompetensyang tindahan, wala tayong kikitain. Kaya kailangan nating kumilos dahil medyo paloob pa naman yung tindahan natin. Kailangan talaga natin ng discarding malupit sa ating sari-sari store. Tapos pala mga kasari, meron din pala akong binili. Ihahabol ko lang dito sa aking vlog. Plastic cup. Ito, 7 ounce. Kasi may mga customer ako sa siomai na ayaw guys dun sa ganyan. Tawag ko kasi dun paper plate Ang paper plate yun sa handaan na bilog. Pero ang tawag ko din dun yung sa lagay ng siomai, paper plate din. Minsan 'di ba malambot yun. Minsan tumatagos yung toyo dun sa siomai. May nag-request na customer na plastic cup na lang. Mas madali pa daw bitbitin at hindi tatapon yung toyo. Kaya ayan, yung request ni customer, pinagbigyan natin. So, ganun guys ang mindset dapat natin bilang isang tindera. Ayan lang po mga kasari yung masashare ko sa inyong tips. Kung, 'di ba, yung ibang tindahan ngayon nakakaramdam ng tumal. So, isip lang tayo ng magandang idea kung paano pa natin may improve yung sales natin sa ating tindahan. Hindi naman pwedeng laging nandyan tayo. Siyempre, kailangan nating umangat kahit konti. Kahit pa konti-konti lang. So, yun lang mga kasari. Sana ay nagustuhan nyo itong aking vlog for today. Ayan. Alam ko sa ibang tindahan meron na ding mga ganito. Ito ay simple vlog lang naman, simple share sa inyo dahil natutuwa ako guys sa, alam niyo yun, na pag-iisip ng ate nyo, 'di ba? At yun lang naman guys. Happy selling and happy Sunday po sa inyong lahat. Bye!